So mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, panibagong linggo na naman tayo. Week 41 na. So umpisa na naman tayo sa isang bagong linggo, Week 41. At ang title ng MR natin para sa linggong ito ay The Tree of Life. So yan ang title. Maiksi lang, The Tree of Life. Amen. So, ang schedule natin ngayon mga kapatid ay week 41, day 1. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Genesis 2:9. And out of the ground, Jehovah God caused to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, as well as the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. So ito ay sa aklat ng Genesis. Ito ang simula ng Biblia. At alam natin pagkatapos na likhain ng Diyos ang tao ang pinag-uusapan. Ang tao ay nilagay niya sa isang hardin. Kung tawagin niyang hardin na yan ay Garden Eden. Yeah, Garden of Eden. Okay. At dyan sa garden na yan, may mga special na bagay na binabanggit sa atin. No. Una, yung tree of life. Pansinin nyo yan. Yan yung pinakasentro ng buong garden, yung tree of life, kung saan nilagay ng Diyos ang tao sa harapan ng puno ng buhay. No. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Kaya yung tao, dinala niya dyan. No. At binanggit niya na ang mga puno na ito ay pwedeng kainin. At sa isang panig naman, meron isang masamang puno dyan. Yan ay tinatawag na tree of the knowledge of good and evil. Masamang puno yan. Huwag mong hipuin, huwag mong tignan, huwag mong kainin. At ang Diyos, pinagbawalan niya ang tao na huwag mong kakainin yan. Sapagkat sa sandaling kinain mo yan, siguradong mamamatay ka. So ganyan yung situation. Kaya binasa natin ito, nakita natin yung tree of life, yun ang gusto ng Diyos, yun ang gusto niya na lapitan ng tao, hawakan, kainin. Oo, yun ang gusto ng Diyos. At lumayo siya doon sa isang puno na yan. Amen. Colossians 3:4. When Christ, our life, is manifested, then you also will be manifested with Him in glory. Maiksing verse lang to. Pero ang linaw. Ang linaw. Sabi niya, Christ, our life. Ano si Kristo? Buhay natin. Hindi ko alam bakit sa mga Kristiyano ngayon, hindi ganong pinapansin itong verse na ito at hindi ganong nire-recite. Naku, ang tindi nito. Isipin mo, si Kristo pumasok sa atin upang maging buhay natin. Di ba ang pinakamahalagang bagay sa tao ay buhay? Katulad ng buhay natin, ng buhay ng tao. Importante sa atin yan. Yan ang iniingatan natin. O pwede natin sabihin, yan ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Yung buhay mo. mas mahalaga pa yan kaysa sa salapi. Pag hinold up ka, pera o buhay. Sasabihin mo, bigay mo na yung pera, wag lang kunin yung buhay mo. Pero dito, sa verse na ito, pinakita na maliban sa ating pantaong buhay, nag-i-exist tayo dahil meron tayong buhay ng tao, buhay pa tayo. At maliban dyan, may isang buhay pa na dinagdag sa atin. Yan ay si Kristo na ating buhay. Although, marami nagsasabi, si Kristo ang aking Savior. Tama naman yan. Si Kristo ang aking Diyos. Tama naman yan. Si Kristo, ang daming item na si Kristo. Pero, huwag mong kakalimutan, si Kristo ang ating buhay. At dahil siya ay buhay natin, pwede kang mabuhay ng isang pamumuhay na si Kristo mismo. Di ba? Bawat buhay, may pamumuhay yan eh. Di ba? Si Paul, dineclare niya, sabi niya, for to me,
To live is Christ. Sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Ang ibig sabihin, ang pinamumuhay niyang buhay, hindi yung kanyang natural na buhay, kundi si Kristo na kanyang buhay. Anong klaseng pamumuhay yan na si Kristo? Si Kristo yan. Ang taas niyan. Di ba? Isipin mo. Kapag ang pinamumuhay mo ay si Kristo na ating buhay, ang taas na pamumuhay. Yan lang ang pamumuhay na magbibigay ng kaluguran sa Diyos. So, binanggit ko lang naman yan. At karugtong dito, sinabi sa atin, na kung si Kristo ay maihayag, si Kristo ay ating buhay, at sabi niya, kung si Kristo ay maihayag, kailan mahahayag si Kristo? Sa kanyang pagbabalik. Ang kahayagan ni Kristo ay ang kanyang pagbabalik. Ngayon, nasa atin siya bilang buhay. Kaya lang, hindi nahahayag. I mean, hindi nakikita. Hindi siya nakikita kasi espiritu siya. Pero dadating ang panahon, yung isa na nasa atin ngayon, na siyang buhay ngayon, makikita natin, mahahayag. Anong mangyayari? Sabi niya, mahahayag din tayo kasama niya. So, Brother Danny, ano yung mahahayag tayo? Ang ibig sabihin, tayo ay magiging kamukha ni Kristo, na may buhay ni Kristo. May buhay si Kristo. Hindi nakikita, pero merong realidad nasa atin ngayon kasi siya ay espiritu. Isang araw, babalik siya, mahahayag siya, makikita siya. Yung buhay niya na nasa atin, mahahayag din. Anong mangyayari kung nahayag yung buhay ni Kristo? Di maging kamukha ka ni Kristo. Naihayag kasi yung buhay ni Kristo sa iyo, maging kamukha ka ni Kristo. At yan ay mangyayari sa kanyang pagbabalik. Kung minsan, mga spiritual na bagay na namamangha tayo. Naiintindihan natin, pero paano mangyayari yan? Huwag mo nang isipin yan. Manampalataya ka na lang. Kasi ang mga Kristiyano naman, dapat mabuhay sa pananampalataya. Minsan yung mga pananampalataya, mga bagay na katotohanan, hindi kayang arukin ng kaisipan. Pero kailangan paniwalaan natin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So mga kapatid, magbabasa na ako. The Old Testament speaks of creation, and the New Testament speaks of redemption. Both in creation and redemption, God's purpose and center is life. Amen. Although God created many things of such diversity and variety, His purpose and final goal are simply life. Amen. So, sinamarize sa atin yung dalawang bagay kung ano meron sa lumang tipan. Creation. Ano ang meron sa bagong tipan? Redemption. Kung hindi siya nag-create sa lumang tipan, walang bagay ka makikita. Lahat wala. Kaya kailangan ng creation, paglikha. So yan yung pinaka-meron sa Old Testament. Sa New Testament, ano naman meron? Redemption. Redemption. Katubusan. Bakit? Kasi natisod tayo Kaya dumating ang Panginoon, kailangan niyang gumawa ng katubusan, isang gawain ng katubusan. Sapagkat para mailigtas tayo ng Diyos, kailangan ng gawain ng katubusan na isinagawa ni Kristo. Kailan? Sa bagong tipan. May creation sa lumang tipan, merong redemption sa bagong tipan. Pero sinasabi sa atin, ang lahat ng bagay, creation man o redemption, ang sentro nito ay buhay. Buhay. Marami nilikha ang Diyos. Subalit ang kanyang pinaka-goal ay buhay. Buhay. So yung term na buhay, madali naman maintindihan yan. Ang kabaliktaran niyan ay patay. Buhay ang goal ng Diyos. Pero hindi ganun kadaling maintindihan.
Ano ba ibig sabihin na ang goal ng Diyos ay ang buhay? Ay. may booklet na Mystery of Human Life. Basahin nyo yan, makikita nyo, maiintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng buhay. Sa booklet na yan, sinasabi nilikha ang tao na isang sisidlan upang ang Diyos ay makapasok sa tao at maging buhay niya. Yun. Ang linaw naman ng isang verse na binasa natin. Si Kristo ang buhay. Ano ang buhay? Si Kristo. Si Kristo. Yan ang goal na madala si Kristo sa atin at maging buhay natin. Ano mang ginagawa ng Diyos, diyan pa rin nakasentro ang maging buhay ng tao si Kristo. Kailan nangyari yan? Noon na nampalataya tayo sa Panginoon. So ang pagsampalataya, hindi lang ito pagsang-ayon ng ating kaisipan. Akala ng iba, pag nananampalataya, sumasang-ayon ka sa naririnig mo. Yan ay sapat na. Hindi sapat yan. Maintindihan mo man yan, sang-ayunan mo man yan, hindi sapat yan. Ang manampalataya ay tanggapin si Kristo bilang buhay. Yan ang believing. If we read the first 2 chapters of Genesis and meditate quietly before God in His creation, we will see that God's creation involves life and produces life. Life is the center and goal of God's creation. In the beginning, God created all things out of nothing. Ano ibig sabihin ng creation? Ang creation ay ang pagtawag mula sa wala. Ang Diyos lang ang kayang gumawa ng creation. Wala, isa lang ang creator. Ang Diyos lang. At ang creation ay ang pagtawag niya ng mula sa wala magkaroon. In English, it is calling not being as being. Hindi siya katulad ng mga nagma-manufacture. Ang manufacturing iba sa creation. Manufacturing is something that you produce. Ibinunga mo mula sa mga object. Di ba? Halimbawa, ang material mo ay plastic. Makakagawa ka ng mga bagay mula sa plastic, mula sa kahoy, mula sa bakal, mula sa chemical. Yan ay mga invention at mga paggawa ng tao. Pero ang Diyos, lumikha siya mula sa wala. Yan ang creation. Diyos lang ang may kakayahan sa ganyan. Kaya isa sa mga pinakamataas na katangian at kadakilaan ng Diyos ay ang kanyang kakayahan na tumawag mula sa wala na magkaroon. For example, di ba? Paano niya nilikha ang liwanag? Nagsalita lang siya. Sabi niya, "Let there be light." And there was light. Bago yan, walang liwanag. Walang liwanag. Hindi dumampot ang Diyos ng kung ano at ginawa, pinagsama niya, naging liwanag. Hindi. Sinabi lang, sinalita lang niya yun. Sabi niya, magkaroon ng liwanag. Boom! Nagkaroon ng liwanag. Creation yan. So ang Diyos ay lumikha ng maraming bagay. Pero ang gusto niyang bigyan ng emphasis dito, okay, sa panahon ng paglikha ng Diyos, ito ay ginawa niya sa paraan na may kinalaman sa buhay. Sabi niya, God's creation involves life and produces life. May kinalaman sa buhay at nagbubunga ng buhay ang kanyang creation. Life is the center and goal of God's creation. Ang buhay ang sentro at ang goal ng paglikha. Okay, so yun ang sinasabi sa atin. Kaya maging sa paglikha, hindi mo pwedeng alisin yung buhay. Yan ang sentro, yan ang goal ng Diyos sa kanyang paglikha. Today's reading na ako. In the orderly process of His creation, God first created inanimate objects, and then He created organic things. Furthermore, the creation of living beings started at the lowest level of life and advanced step by step to higher levels of life.
Ultimately, the highest level of life created by God was man. Man. Man is the highest life in God's creation because the Bible says that God created man in his own image and according to his own likeness. Amen. So pag sinundan ninyo ang paglikha ng Diyos, una niya nilikha yung mga object. Mga liwanag, ano pa, yung bundok, halaman, yung dagat, yung hangin, lahat yan, ang daming item yan. Yan ang inuna niya. Yan ay mga object. At pagkatapos, lumikha siya ng mga may buhay, mga hayop, at sa kanyang paglikha, inuna niya yung mabababang uri ng buhay. Katulad ng isda, mababalang uri ng buhay ng mga isda. Di ba? Yung mga maraming buhay na mga mabababang klase ng buhay. Pero siyempre, ang Diyos lang ang pwede lumikha ng buhay. No? Tayo, tao. Ultimo langgam, hindi mo kayang ilikhain kasi may buhay yan. Ang Diyos, lumikha siya ng buhay, level by level, pataas ng pataas. At siyempre, nung nag-umpisa siyang lumikha ng matataas na uri ng buhay, ito ay yung mga buhay na may apat ang paa. Diba? Yan, medyo mataas na yan. Taas na yan. Kaya mapapansin niyo may mga hayop na matatalino rin. May mga aso na tetrain nila. Pusa, kalabaw, mga mas may isip na yan, matatalino na yan. No? Pero ang pinakamataas na uri ng buhay na nilikha ng Diyos ay ang tao. Ang tao pa rin ang pinakamataas na uri ng buhay na nilikha ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay nilikha ayon sa wangis, ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Wala siya nilikha na ayon sa kanya sariling wangis at larawan. Tao lang ang kanyang nilikha. Kaya ang taas ng uri ng buhay ng tao. At mapapansin ninyo, dahil ang tao ay nilikha ayon sa wangis, ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa uri ng Diyos, ang tao parang Diyos din. Diba? Ang kanyang kaisipan, napaka-ekselente. Ang taas ng kanyang intellect. Di ba? Sipin niyo yung mga invention na ginawa ng tao. Hindi kayang gawin niya ng mga hayop. Tao lang. At yung pangunawa ng tao. Talagang nilikha siya ayon sa larawan ng Diyos. Ang tao ay katulad ng Diyos. No, sa anyo at wangis. No, so yung anyo, yung forma. Di ba? At yung kanyang wangis, ayun ang panloob na pagkakatulad sa Diyos. Ang tao kasi merong panlabas na anyo. Di ba? Tingnan nyo. Yan, ganyan ang anyo natin. Nung ang Diyos ay nagpakita, ano ang itsura niya? Tao. Di ba? Kaya ibig sabihin, ano ba ang itsura ng Diyos kapag nakita mo siya? Tao ang makikita mo. Oo, tao. Pag nakita mo ang tao, makikita mo ang anyo at larawan ng Diyos. Di ba? Sabi diyan, tayo nilikha ayon sa wangis at anyo ng Diyos. Kaya kung ano ang itsura ng Diyos, kapag siya ay nakita, yun din ang itsura natin. Okay? At meron din tayong panloob na bahagi na katulad ng Diyos. Kaya lang yung panloob na bahagi natin, katulad ng ating kaisipan, damdamin, pagpapasya, ito ay larawan o wangis lang siya. Pagkatulad lang, pero ang Diyos pa rin ang totoo. Alam mo, sa loob ng tao, may pag-ibig. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Pero ang totoong pag-ibig ay yung Diyos, hindi tayo. Ang meron tayo ay larawan lang, anyo lang. Kaya yung pag-ibig natin, bagamat pag-ibig din siya, hindi ko naman sinabing hindi pag-ibig yung pag-ibig mo. Pag-ibig mo ay pag-ibig. Ang pagkakaiba, okay, hindi siya Diyos na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay Diyos mismo. Sabi ng Biblia, God is love. Love is God. Ang pag-ibig natin ay
Katulad lang, katulad. Pero hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. Amen. Okay, so medyo nililinaw ko lang yung mga sinasabi rito. Furthermore, God also gave man the authority to have dominion over all things. Thus, among all created things, man is like God because he has God's image. He also represents God because he has God's authority. God saw everything that he has made, and it was very good. In this vast universe, among all the myriad of created things, God obtained a man with his image and authority who could express his glory and represent his authority. This satisfied God. Amen. So kanina, binanggit natin na ang tao ay merong larawan at anyo ng Diyos. Okay, tama yan. Meron tayong larawan at anyo ng Diyos. At dahil dito, inatasan ng Diyos ang tao na magkaroon ng kapamahalaan sa lupa. Di ba? Pagkatapos ng creation, sabi niya sa tao, di ba? Mamahala ka, pamahalaan mo ang mga hayop, ang mga gumagapang, mga lumilipad, lahat yan, pamahalaan mo. Kaya alam niyo, yung mga hayop, meron din silang instinct eh. Pag nakakita sila ng tao, mapapansin niyo, parang ano sila, yung bow sila sa tao. Bagamat mayroong mga hayop na kumakain ng tao, pero normally, ang hayop takot sa tao. Oo, yan ang situation. Pag nakakita siya ng tao, medyo siya, ilag siya. Di ba? Yung ibon, pag nakakita ng ibon, kalmado lang siya. Pero pag nakakita siya ng tao, lapitan mo, lilipad na siya, aalis na siya. Ganon din yung mga galang hayop. Nang ibig sabihin, kinikilala rin nila na ang tao ay may kapamahalaan. May autoridad na binigay ang Diyos sa tao. Kaya nung makumpleto ng Diyos ang kanyang paglikha, napakadaming nilikha, at inassign niya ang tao na mamahala. So, ibig sabihin, ang tao ang kinatawan ng Diyos. Nakita to ng Diyos na may tao dyan na pinakaano niya, representative niya. No? At itong tao, kamukha niya. Yan, ang Diyos ay, sabi niya, very good. Very good. Kaya nung naglikha siya ng maraming mga bagay, kasi yung tao nilikha niya sa last na sa 6 days Una nung naglilikha siya, pag binasa niyo yung Biblia, palagi sinasabi ng Diyos, oh good, good. Nalikha niya yung mga elepante, yung mga gagandang tignan. Good, sabi niya. Pero nung nilikha niya yung tao, at naatasan niya, ano sabi ng Diyos? Very good. Ibig sabihin, satisfied siya na umiral ang tao upang maging kinatawan niya dito sa buong sangkalupaan. Mamahala para sa kanya. Ihayag ang autoridad niya at yan ang gusto niyang makita. Gusto ng Diyos na makita na siya ay hinahayag ng tao sa kanyang pamamahala at sa kanyang autoridad. Kaya, very good. Di ba? Amen. God rested on the seventh day after He finished His work of creation. Many people think that God was at rest and satisfied because everything was finished at this point. However, even at this point, God had not reached the purpose of His creation. If we continue reading, we will see that there were still many considerations. Very good. Yun sinasabi natin, nalikha na niya, nalagay na niya yung tao. At sa pananaw natin, nagpahinga na siya nung 7 araw. Anong tingin mo? Okay na ba? Parang okay na. Pero kung tutuusin, hindi pa okay. Sapagkat, bagamat nagpahinga ang Diyos, hindi pa rin niya natamo ang kanyang layunin. Para saan? Para sa tao. Hindi pa niya natamo ang kanyang layunin. Para sa tao. No, sapagkat
Sa panahon na yan, walang kaugnayan ang tao at ang puno ng buhay. Kaya ang Diyos hindi siya satisfied. No? Kaya sinasabi sa atin, may mga bagay pa rin na bibigyan ng pagsaalang-alang. So, ganyan yung dapat pag-intindi natin. Amen. After God created man, He put him in the Garden of Eden. In the center of the garden was the tree of life. The tree of life is very special. The first time life is spoken of in the Bible is in relation to the tree of life. This shows that God was still not satisfied because He had not yet reached His goal. Even though He had created everything, and even though man had been prepared to express and represent God, ibig sabihin, hindi pa din kontento ang Diyos. So, ang tao na nilagay niya sa gitna, ay sa halaman ng Eden, na kung saan nandiyan dyan ang puno ng buhay, ay wala pang kaugnayan. Walang kaugnayan. So, ang Diyos ay tumitingin. Nilikha na niya yung tao, ayan, kompleto na. Si Adan at si Eva. At yung panahon na yan, malinis sila. Malinis sila. Diba? At doon sa hardin, meron doong isang puno na tinatawag na puno ng buhay. Yan yung pamagat ng ano natin. Nandoon. At nandoon yung tao. Pero ang Diyos, wala pa ring satisfaction. Sapagkat ang dalawa ay walang kaugnayan. Di ba? Wala. Hindi mari si Adan, si Eva, nakikita nila yung puno ng buhay. Pero hindi nila pinapansin. No, hindi nila binibigyan ng daan ang goal ng Diyos na pumunta sila doon sa puno na yun. Yun ang sentro. At yung puno ng buhay, mga kapatid, represent God as food for men. So yan. Ano ba ang food? It's for life. Diba? Kung hindi ka kakain ng tamang pagkain, hindi ka mabubuhay. Hindi ka mabubuhay. Diba? Kaya nung nandito ang Panginoong Jesus basahin nyo sa John 6, sabi niya, He who eats me, basahin nyo yan, shall live because of me. Sa Tagalog, ang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. So yan ang ibig sabihin ng buhay. Kainin mo siya upang mabuhay ka dahil sa Kanya. Ibig sabihin, kung hindi mo siya kinain, hindi ka mabubuhay para sa Kanya, dahil sa Kanya. Diba? Kaya sa lumang tipan, yung tree of life ay nandoon. Ito ay representation ng kung ano si Kristo sa bagong tipan. Amen. Amen. What is God's goal? What is God's goal? God's goal is life. God brought the man that He created to the tree of life and put him in front of life. Yun ang goal. What is God's goal? God's goal is life. Anong puno ito? Sabi, tree of life. Punong kahoy ng buhay. At yan ang goal ng Diyos. Kaya nilikha niya ang tao, nilagay niya sa harapan ng punong kahoy ng buhay. At yung punong kahoy ng buhay, okay, ay goal ng Diyos. Yan ang buhay. Na dapat kainin ng tao. Amen. He guided and directed man to the tree of life, hoping that man would contact the tree so that life could be imparted into him. God did these things in order to show that life is the goal and purpose of His creation. If man does not come to life, and life does not come into man, God's creation of man would have no meaning
purpose or result. Amen. Alam niyo kasi, nung nilikha ng Diyos ang tao, binigyan niya ang tao ng free will. Free will, ibig sabihin, hindi niya nilikha yung tao na robotic o katulad ng computer o kinomputerize niya na pinapagalaw niya. Hindi ginawa ng Diyos yan. Nung nilikha niya ang tao, binigyan niya ang tao ng free will. Yun ang gusto ng Diyos. At bakit may free will ang tao? Gusto niya na yung tao, gamitin niya yung free will niya upang lumapit, kumain, no? At magdesisyon siya na piliin itong tree of life. Yan ang gusto ng Diyos. Sabagat ang Diyos ay Diyos ng kaluwalhatian. No? Tandaan nyo sa buhay natin, hindi ka puwersahin ng Diyos. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Hindi ka tatakutin. Hindi. Kundi binigyan ka niya ng free will na pumili at magpasya. So, yun yung pamamaraan ng Diyos. Nilikha niya ang tao, nilagay niya sa Garden of Eden, nilagay niya sa harapan ng punong kahoy ng buhay, pero hindi niya tinulak yung tao doon. Nilagay lang niya doon. At pinabayan niya yung tao na mag-exercise ng kanyang free will. So, yan yung pananaw na kailangan makita natin. At syempre, nandun din yung negatibong puno. Yung tree of the knowledge of good and evil. Amen. So, tinitignan natin itong mga kasaysayan na ito at mula dito, matuto tayo. Pinilit ka ba niyang mahalin siya? Hindi. Kaya mong gawin. Kaya mong gawin na mahalin ng Panginoon. Pinilit ka ba niyang maglingkod? Hindi. Pero kaya mong maglingkod kung gagamitin mo yung free will mo. Di ba? Pinilit ka ba niya manatili sa buhay eklesiya? Hindi. Pero pwede ka manatili sa buhay eklesiya kung gagamitin mo yung iyong free will. Di ba? Sa umaga, pinipilit ka ba niya mag-morning revival? Magbasa ng Biblia, tumawag sa pangalan ng Panginoon? Hindi. Hindi niya pinipilit yan. Pero pwede mong gawin. Sabagat meron tayong free will. Pwede natin siyang piliin. At pwede mo rin siyang ayawan. Pwede ka tumakbo patungo sa Kanya. Pwede ka rin tumakbo palayo sa Kanya. Anong gusto mo? Ikaw ang masusunod. No? Kaya ito yung sitwasyon sa Garden of Eden. Pero tandaan nyo, ang Diyos ay may goal. Ang goal niya ay buhay. Matuto tayo. Kaya sa buhay natin, lagi mong piliin ang buhay. Huwag mong pipiliin yung mga kamatayan. Mamamatay ka dyan. Amen. The entire Bible shows the goal of life. As Christians, we have Christ as our life. He is in us to save us and be our life. This life is Christ Himself, who is God Himself. This life will lead us into eternity, which means that even in eternity, everything will be related to life. Amen. So, ang goal ay buhay. At bilang mga Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoon bilang buhay natin. No? At ang buhay na ito ay ang Diyos mismo. No? Kailan ba naging buhay ang Diyos sa atin? Kung siya ay nasa loob natin. Yung Diyos sa labas natin, hindi natin buhay yan. Paano mo maging buhay ang Diyos kung wala siya sa loob mo? The most creator. Kailan mo ba tinuturing na ang Diyos ay buhay? Kung siya ay nasa loob mo. Kailan mo tinuturing na si Kristo ay buhay? Kung siya ay kasama mo. No. Kailan siya maging buhay sa ating mga paglilingkod? Kung siya ay kasama mo na naglilingkod. Nasa loob ka ng Espiritu. Then, ang iyong direksyon ay buhay. Pero kung nabubuhay ka sa sarili mo, sa natural na buhay mo, sa laman, no, hindi mo tinatahak ang buhay. Kaya, ang goal ng Diyos para sa atin ay ang buhay na walang iba kundi si Kristo.
Amen. Revelation shows that in eternity, we will contact the river of water of life and the tree of life. The river of water of life proceeds out of the throne of God and of the Lamb. And on this side and on that side of the river is the tree of life. In eternity, we will contact and see life. Amen. So yung mga binabanggit dito ay sa eternity. Kailangan magkaroon tayo ng isang view. Ano bang meron sa eternity? Ano meron? Life. Tandaan ninyo, yung binabanggit dito. Tree of life, nandun sa Genesis. Pagdating mo sa eternity, andun pa din yung tree of life. Ayaw mo sa tree of life ngayon, pero pagdating mo sa darating na eternity, wala kang kawala, andun ka pa rin sa tree of life. So, gustuhin mo na siya ngayon. Gustuhin mo na siya ngayon. Piliin mo na yung eternity. Ito ay ang puno ng buhay na siyang goal natin. Amen. Ano ang meron sa New Jerusalem? River of water of life, whose seeds out of the throne and of the Lamb. Diba? So lahat yung binabanggit dito ay isang buhay sa bagong Jerusalem. Amen. All the believers are connected to God in life. Thus the believers and God are one in His life. In other words, just as life is in God, life is also in us. So ang connection natin sa Diyos ay buhay. Okay? Kapag lumihis ka dito sa buhay, wala ka ng connection sa Diyos. Amen. Sapagkat ang buhay ang nagko-connect sa atin sa Diyos. No, hindi ang mga mabubuting bagay. Mabuti ang mabuti. Pero pwede na ang mabuting bagay ay hindi buhay. Kaya ang piliin natin ay buhay. Ang connection natin sa Diyos ay sa aspekto ng buhay. Kaya sinasabi natin, ito ay panahon ng Espiritu. Ano meron sa Espiritu? Buhay. Anong tawag sa Espiritu? Spiritong nagbibigay buhay. Kaya ang goal at sentro ng buong gawain ng Diyos ay ang buhay. Salamat, Panginoon. Ikaw ang buhay. Si Kristo ang buhay namin. Salamat na ipasok ka sa loob namin upang taglayin namin ang iyong buhay. Salamat din, Panginoon, na nais mo na kami ay lumago sa buhay. Tahakin ang buhay na ito at piliin ka. Ikaw ang realidad ng tree of life sa panahon na ito. Salamat, Panginoon, na pinakikita mo sa amin ang direksyon ng buhay na dapat namin tahakin sa panahon ng aming pamumuhay bilang isang mananampalataya. Amen.